sila. Ito na po. Hi guys, so today is another day and today is my scheduled appointment sa aesthetic clinic. I'm gonna be meeting with my doctor because today I'm gonna be performing a 3 procedures for me sa aking gagawin. Medyo kinakabahan ako kasi I don't know kung gaano ko siya naging kasakit. Although for the recent days, nanonood na ako ng mga YouTube ng mga merong upper left journey. So yung papagawa kasi natin guys, okay, is itong eyelid, upper eyelid. Kasi super nagdudrop na yung eyelid ko. Kung mapapansin nyo, hindi pa nga pantay, di ba? Nakita nyo yung crease dito, ito sobrang baba. Super droop na siya. And it affects my peripheral vision. Kahit nakasalamin na ako, minsan talagang nahihirapan na ako na makita yung mga binabasa ko, even sa pagbabayad online, lalo na yan, ano, napagbabaliktad ko na yung mga digits. So, sabi ko sa tingin ko, it will be better, magiging convenient if may itataas to, malilift na konti. Ayan, medyo parang lumiliwanag, masarap sa pakiramdam. So, I think kailangan ko ng ang upper left kasi, let me explain. Maghihiwa sila dyan, babawasan nila yung excess skin and fats para umangat siya ng konti. Yes, maliit. So, it's actually more of aesthetic, pero kasi kaya ako nag-decide na I've been contemplating with this, minor surgery for 2 years na. Kaya lang sabi ko, teka, siguro no need na kasi nag-age naman talaga tayo. But then yun nga, the function of my eyes is medyo nahihirapan na ako. So, yeah, I've decided na talagang ipag-uuna yung upper left. And the next procedure naman is yung Jotox. Okay? Jotox is, lalagyan ka ng Botox dito. Ayan. So, malilift siya. Again, hindi naman para sa aesthetic. Dahil natanggap ko naman that we are aging. Again, that's another function that kailangan kong iayos because of my TMD. Kasi ang Jotox is nakakatulong siya para ma-relieve yung pain and clenching ng, alam mo yun, ang cause ng TMD, which is the temporal mandible disorder. So, sa mga may TMD or TMJ, alam nyo makaka-relate kayo. Kasi at night, nagkakaroon ako ng bruxism or yung clenching ng teeth. So, kaya sa mga nakakakilala sa akin, I use a splint or yung mouth guard. Sinusuot ko most of the time and every night bago ako matulog para hindi siya sumakit. And it's one of the causes ng migraine ko eh. Gawa ng PMJ na yan. So, yung Jotox, ang gagawin niya kasi is itatighten niya yung muscle dito. And at the same time, syempre, bonus na lang yung malilift yun dito mo. Okay? Ayoko sana ng mga ganun na. But, let's see kasi para maayos ko yung mga function na dito sa face ko. And the third one is yung chin filler. So, para lang magkaroon ng alignment dahil nga medyo tataas yan. After 2 weeks, dun mo makikita na magta-tighten yan and magiging hugis bigas. And baka magmukha akong witch. So, ang gagawin, ilalagyan nila ng filler just to align the symmetrical figure ng face para mas maganda yung kalalabasan. So, yun yung ipagagawa namin today. And I'm gonna be updating you the journey nung healing, especially nung upper left. So, yun lang guys. Bye! So, ayan, tingnan nyo na yung itsura ng eyelid ko ngayon. Hello guys, so ito na, kalalabas ko lang ng clinic, pauwi na. Yung surgery took like lahat-lahat 1 hour na kasi kasama na yung Botox and yung chin fillers. Ayan, kung napapansin nyo guys, medyo umumbok na siya dito. Kasi instant naman since siya, filler, no? Tapos binigyan nila ako ng ganitong parang eyeglass cover para hindi ma-infect. Syempre, paglalabas na tayo, di ba? Dahil medyo fresh pa yung wound. Ito, pakita ko sa inyo yung tahi. Ayan, lumaki. So, wala talaga ako nararamdaman kasi meron pang effect yung local anesthesia. And gising ako nung ginagawa nila. And I was aware of what they're doing. Actually, yung suture, yung para yung dugo, naaamoy ko pa nga eh. Pati yung
ginagawa nilang pagtatahe, hindi ko nararamdaman, pero I was just aware kasi naririnig ko pag nag-uusap si Doc and yung mga nurses kapag yun na, itahe, pinuputol, nararamdaman ko na may sinulid, no? Pero walang sakit talaga, totally. Masakit pa yung ingrown ko sa paa. Pati yung pagtusok ng anesthesia, normally yun yung masakit, di ba? Pero wala, as in, masakit pa yung pagka minsan nag-i-inject ako ng tears kasi merong skin na pagka natusok, medyo may konting sting, di ba? Pero yung anesthesia, wala, halos di ka talaga din naramdaman. Ang mas naramdaman ko is yung dito sa chin, nung naglagay ng anesthesia para sa fillers, medyo dun ko na ano yung kirot. Konting-konting sting lang naman, super tolerable, no? Ito, it might look like parang ang sakit pero wala, no? I will later try to find out if mamayang gabi medyo pag nagwe-wear off na yung anesthesia, kung may mararamdaman pa tayong pain. But sabi nila wala naman, especially naka-antibiotic ka, and if may konting sakit, ang advice ni Doc is mefenamic acid lang. Pero pag wala naman daw ako naramdaman and tolerable naman yung pain, might as well na wag na lang, and para hindi tayo, di ba, masanay sa mga painkillers. So yun lang guys, ayun no, sobrang bilis ko lang daw ginawa kasi nga hindi ako madugo and wala masyadong laman or fats yung eyelid ko, and hindi ako ma-bruise. Kaya parang kung titignan nyo, if you will research, ako kasi nag-research ako sa Google, ang daming parang magang-maga yung ano nila, mata nila, para silang nabugbog, ganyan. Pero sa akin parang wala lang, oh, di ba? Eh, yun yung tahi niya, ganyan. Tapos nilagyan lang ng tape dito sa gilid just to prevent na baka mamaya may tutulong blood if ever na ma-strain. Kaya mamaya, ang nireseta lang ni Doc sa akin is actually antibiotic, coamoxiclav lang, and mefenamic acid. And hindi ko naman daw need na lagyan ng ng yelo kasi nga hindi ako masyadong nagbasa. Ano lang, ano ba yung and betadine lang yung panglinis natin. Tapos after 1 week, I was advised to balik doon sa clinic para tanggalin yung tahe. Okay? Yung sa Jotox naman, surprisingly wala ring pain yung pagtusok. Parang sobrang nipis lang ng needle na tinusok sa akin. Naramdaman ko, pero hindi naman din masakit. And so far wala pa akong tightness na nararamdaman kasi gradual daw tong pag nito gradual yung effect, no? Unlike itong sa chin, nakita nyo meron agad. And kinontian lang muna ni Doc yung fillers kasi hindi pa namin alam kung anong after 1 week, pagbalik ko doon, i-check pa niya if dadagdagan pa niya or hindi na. So ayun lang guys, i-update ko kayo day by day kung ano nang itsura ng mata, diba? Eventually, ang excited ako is yung dito sa yung Jotox nga dahil sisikip pa yan. So, parang mag-uupis bigas pa siya and mag-a-align tong chin natin. So, magiging ganyan siya. Kasi maganda rin yung may filler yung chin kasi aesthetically, pati yung lips mo makokontour. Diba? Makokontour din siya kasi mahihila siya pag ginanyan. Ayan. Oh, ay sorry. Dapat di ko hinahawakan kasi medyo may mga ano pa yan, kakatusok lang. So, ayun lang guys. Good morning guys! So today is day 2 of ito na, yung pina-upper left ko. Pagigising ko lang para makita nyo talaga, ayan, as in walk up like this. Ganyan yung itsura. Medyo nagkakaroon pa siya ng swelling, no? Ngayon, I plan to take antibiotic nga. Tapos, syempre, tatanungin nyo paano pag may mga morning glory tayo dyan, di ba? Pagising natin, medyo may mga crusty dyan sa mata natin. So what I did, cotton buds lang, and I put a little bit of colloidal silver. That's a natural antibiotic na supplement ito. Ayan. Binasa ko lang yung cotton buds ng colloidal silver. Not water, mas maganda itong natural antibiotic para kahit papano, naki-cleanse din natin yung around the eyes natin. By using cotton buds lang para
medyo talagang makuha natin yung mga maliliit na mga ano dyan. 'Di ba? Na mga dumi-dumi. So, I'm gonna just put the link nung colloidal silver. Nabibili naman siya sa Orange app and dun sa Blue app. Send ko na lang dyan sa baba yung link. And also, I'm gonna be injecting later KPV. KPV is a peptide para sa faster wound healing and skin inflammation. If you could research KPV peptide, marami siyang uses. More on, healing peptide siya. Also, meron din siyang for gut inflammation. So, I'm gonna be taking it. This is the first time I'm gonna be taking KPV. Supposedly, Clo is good for this, mga after procedure treatment, magandang i-take because it composes of healing peptides and GHKC or a copper peptide na tinatawag nating beauty peptide. That's for hair, nails, and skin rejuvenation. Kanya lang, hindi kasi ako sa copper peptide, hindi kami magkasundo. So, what I did, nag-i-inject ako ng TB500 and BPC157 at night. That's healing peptide. That's for mga muscle soreness, for joint and post-operation healing peptide, which is what we called also the Wolverine peptide. And then in the morning, kasi best to take the Wolverine peptide at night, and then today is titake ko naman yung KPV. Yun nga, for faster wound healing. Again, balik tayo dito sa upper bleph na procedure. Kahapon, wala talaga ako naramdaman. After 2 to 3 hours, nag-fade na yung local anesthesia. Yun, nakakaramdam na ako ng pain. So, siguro from 1 to 10, the pain is 5/10. Tolerable naman, pero talagang mafe-feel mo na stinging na siya. But that's just the peak of pain, siguro 1 to 2 hours. Tapos wala na. Tapos nung nilinis ko na siya ng betadine, around 6:30, totally nawala na yung pain. Oo, medyo na lang yung mararamdaman. Yung naramdaman ko is tightness, kasi meron pa siyang stitches eh. So, tightness, and yung sa chin ko naman, nagkaroon siya ng parang resistance pain. Medyo mararamdaman mo, pag hinawakan mo, matigas, and pag yung, gumanyan ka, mararamdaman mo na meron siyang matigas sa loob. Pero hindi naman ganun ka-painful. Pero talagang inconvenient lang, uncomfortable lang. Pero kaya naman, alam mo na may nangyari dito sa chin mo. But about the Jotox, totally wala. Kasi gradual talaga yung ng Jotox. Gamot lang siya talaga. And then mapapansin natin to, sabi nila pag Jotox, in one week, doon pa lang umaani yung gamot for the muscle tightness para sa TMD. And then physically, 3 to 4 weeks, minsan 2 weeks din, mapapansin mo na yung pag-angat or pagiging V-shape ng face kasi nga umaangat na dito yan. Paninipisin niya kasi yung jaw mo. So magkakaroon na rin ng shape yung face. No? So yun yung update ko. Ayan, makikita nyo. And yan na rin yung chin. Wala naman masyadong nabago. So eto lang, medyo meron pa rin siyang nagsiswell. Although wala akong bruises talaga, which is good. So, I don't need to put any ice pack on it. So, may pain siya after pag nawala na yung anesthesia, but that's not much naman. Mga 5/10 nga lang yung pain. So, yun yung update ko. Hello. Ito na yung gabi na medyo nawala yung maga. Nilagay ako ng ice pack. So, medyo umimpis na siya. And so, let's observe from this morning when nag-video tayo and ngayon. Umimpis, diba? Okay, so this is day 3 of our post-blepharoplasty. Nag-less na yung pagsuswell niya. Kung i-compare nyo yesterday morning nung nag-day 2 comparison or update, maga yung dito niya, 'di ba? The whole ganyan and parang lumulobo to. No. So that's why last night nag-ice compress ako. Cold compress, naglagay ako ng ice pack. Tapos after that, 15 minutes lang, 15 to 20 minutes ako naglagay ng ice pack. Nag-shrink, parang nawala yung yung pamamaga. Ganun din yung ginawa ko dito. Naglagay ako ng ice pack dito sa chin kasi parang meron siyang
konting discomfort lang naman kasi parang tighten na tighten din siya. So parang pag ginanon mo, medyo hindi naman painful, pero yun nga, may discomfort. So, yun. Ngayon, day 3, ayan o. Yan na ang kanyang update. Nilagyan ko pa rin siya ng betadine kasi ganyan ko siya nililinis. Twice a day ako naglalagay ng nililinis ng betadine and then continuous pa rin yung antibiotic ko. Hindi na ako nagpe-painkiller kasi wala naman na siyang pain. Problema ko na lang, yun nga, kasi simula nung ginawa to, hindi pa ako nag-shampoo. So, ngayon, ang gagawin ko, para kasi bawal siyang mabasa eh. Pag nagbasa ako ng buhok, baka matuluan siya. So, baka ma-infect, diba? So, yun yung iniiwasan natin. Kaso meron akong naisip na way. Ito, oh. Ayan, goggles. So, igaganyan ko na lang para maiwas na tumulo dito sa may eyebrow. Kasi may suction siya eh. Guys, ayan, oh. Diba, isa-suction mo siya para talagang hindi siya mapasukan ng tubig. And maluwag naman yung, hindi naman didikit dun sa loob yung stitch. Kasi meron siyang space. So, yun na lang yung naisip ko para makapag-shampoo naman tayo this time. So, yun lang, guys. So, shower muna ako, guys. Bye. Hello guys. So ayun na nga, on the third day, nakalabas na tayo ng bahay. Pwede ka naman na maglakwatsa, pwede ka naman na on the second day back to work, as long as mo lang yung mata mo, i-protect mo lang, kagaya niyan. Ito yung binigay sa akin ng clinic para protected pa rin yung eyes natin from infection. So di ba nga kanina, naligo na ako kasi nga, kailangan kong lumakwatsa. So ayan yung mata natin ngayon. Wala nang swelling, pero may stitch pa din. So, kitang-kita pa rin na hindi pa siya talaga fully recovered, fully healed. Pero, yun lang, iniingatan lang natin na, yun nga, na-infect. Kaya meron pa rin tayong ganito. This is day 4 of our post-blepharoplasty. Nagkaroon siya ng bruises, nag-manifest. Kahapon wala to, pero nagka-bruises dito. Supposedly, wala dito sa under eye. So, makikita pa rin natin na parang, hindi pa siya talaga fully healed. Ayan na guys yung itsura niya. And for the Jotox, it will take time bago talaga siya, iimpis pa yung jaw natin here, yung masseter area. But the chin area is still fine, ganun pa rin. And may mga tightening pa rin, pero nawawala-wala na. Nagiging parang back to normal na siya. Unlike nung first and second day talaga, hirap gumalaw dahil tightened. Pero ngayon, okay na. So, tomorrow, i-update ko kayo ulit for day 5. Hi guys! So, day 5 of our post-upper blepharoplasty. And, meron pa rin siya ditong bruises of pasa. Hindi ko alam ba't nagkaganyan siya. Pero super konti lang naman. And wala naman din siyang pamamaga. Okay. So, for the past 5 days after nung eyelid surgery, hindi ako nagme-makeup or wala akong nilalagay na kahit ano sa face ko, kahit sabihin mo yung mga regimen at night. Hindi. Lip balm lang. And ito, continuous yung betadine hanggang sa matuyo na talaga siya. Actually, on the third day naman, dry na rin. Tuyo na rin siya. And wala na rin pain. Pero, hindi ako makapaghilamos, hindi ko pa rin mabasa yung stitches. So, ang hinihilamusan ko lang yun dito. Pero today, nakapaghilamos ako. Nabasa ko na siya because I think pwede naman na siyang basain kasi wala naman ng parang open na wound, dry naman na siya. And parang nagka-crusty na din. Yung the third day from now, babalik ako para tanggalin na yung tahe para maging comfortable na tayo. And yung napansin ko talaga ngayon is nakakakita na ako ng maganda. Ang ganda-ganda na. And yung eyes, nag-brighten talaga yung eyes ko. Unlike before kasi talagang droop na siya ganyan. Ganyan na yung mata ko di ba? Nakaano na. Since kasi deep set yung mata ko, di ba? Malalim. Yung tendency kasi, pag aging ka, mabilis talaga yung pag-droop ng ganyan. So, minsan talagang, nahihirapan na akong magbasa, ganyan. Or talagang yung eyesight ko, yung vision, medyo talagang nagkakaroon na ng hindrance. Even talagang yung mata ko, kasi yan ang aking asset. Maganda, gumanda rin tingnan. Yun yung napansin ko, di ba? So, ayun, comfortable. So, day 6 ng ating post-upper eyelid surgery. Nakikita niya parang okay na siya, no? Gumaling na. Meron lang siya scabbing from the wounds. Parang yun nga, may tipak-tipak na akong naaalis doon sa
dito sa eyelid kasi nga pagaling na siya. And tatanggalin na to. Today is Sunday, so Tuesday babalik ako para tanggalin na yung stitches kasi yun na lang yung nararamdaman ko talagang konting-konting discomfort kasi nga may tahi, so may tightness. Huhugasan ko na siya kagaya kahapon na hilamusan ko na, and after that I just pat with colloidal silver, yung meron akong yung parang pads, cleansing pads na nilalagyan ko ng colloidal silver, tapos yan yung pinapanlinis ko. Yan. So, I don't think na magkakaroon naman ng scarring, but still, doc will still prescribe me an anti-scarring ointment. So, yan, wala naman na siyang much difference from yesterday and today, right? So, ayan na lang. Kasi may tahi pa, so tatanggalin yan. And hindi na nga siya halata, actually. Hello guys! So, day 7 na ng ating post-upper eyelid surgery. Kung napapansin nyo, hindi ko pa rin siya tinatanggal. Yung tape dyan, micropore tape. Kasi siya yung dulo nung stitch. Kasi baka pag tinanggal ko, baka malikot ako matulog, baka mahila-hila or something. So, parang hayaan ko na lang sila ang magtanggal. So, ayan guys, tuyo na siya. Pero, meron pa rin konting mga sting na lang kasi syempre sugat pa din siya, di ba? Pero hindi ko na siya nilagyan ng betadine last night. Kasi nga, tuyo naman na siya. So, iniintay ko na lang talaga na tanggalin yung stitch. Hello guys, it's day 8 finally and we're going back doon sa clinic para tanggalin na to. Ayan, ayun nga, hindi ko pa rin siya tinatanggal kasi nga baka mahugot ko. Nandito kasi yung end ng stitch. So let's go guys, samahan nyo kung matanggal yung tahi and later papakita ko sa inyo kung ano na itsura pagkatanggal ng tahi. Ayan na guys, hello! Tinanggal na yung tahi. So, meron siyang parang yun, scar na lang dyan. Kaya binigyan ako ni Doc ng prescription na ointment, yung Dermatix. Yan yung ilalagay natin daw ng 1 month. Ipapahid-pahid ko siya day and night. Pero sabi ni Doc, maganda daw yung pagkakahil ko kasi malinis. Ulit lang ako kasi nga, syempre tinatanggal yung tahi, di ba? May mga konting parang nararamdaman mo yung konting discomfort. Pero not actually painful. Sorry for the term. Hindi. Discomfort lang. And parang na kikiliti dahil tinatanggal yung tahi. Ayun guys, para lang ako naka-eyeshadow today. O, di pagka ganyan, hindi na halata. Di ba? Okay. So, magka-try pa ako in next few days. Tignan natin yung healing niya. Hello guys. So, update lang pahabol. So, ayan o. Ito na siya ngayon. Today is July 29, 2026. So, parang it's 17th day na siya. Oh. May scar siya kung napapansin niyo yung line na yun. So, that's why I keep on putting the anti-scar ointment. Pero, ganyan na siya. Yun na yung pinakahuling update ko. Thank you for watching this upper left journey ko. Thank you. Bye!